Hey guys, good afternoon. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. So for today's video ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po dito sa ginawa pong panunupalpal ng attorney ng TVJ, si Attorney Buko ng Divina Law, 'di ba? Napakagaling na attorney. And tayo po may tiwala dahil kitang-kita naman po natin sa confidence ni Tito Sen at saka nitong si Attorney Buko ay talaga nag-uumapaw ang kanilang confidence at lagi silang nakangiti na para bang wala po silang kahit na anong iniindang problema, no? Parang wala po silang karga-karga na problema. So, ang latest nga po nating nasagap na balita ay nasupalpal ito pong attorney ng Tape Inc. Dahil sa ginawa pong pagpapaliwanag ni Attorney Buko sa isang bagay po na ikinatutuwa at kumbaga ikinase-celebrate ng kampo or ng tawag dito ng mga fans ng Tape Inc., mga panatiko. But before that guys, so narito nga po, pag-usapan po muna natin itong komento ni Miss Rosalie Espinola. Grabe nga yun. Ang dami pong pumapasok no, sa bakuran po ng TVJ channels. Pero okay lamang po yan, dagdag views din po ang mga basher na ito. At anyway, hindi rin kasi talaga may iwasan. Minsan nga tayo rin ay nasa bakuran po nila para makasagap ng balita. Pero at least tayo po ay mga nasa katwiran naman. Dahil talagang yung kanila pong isineselebrate ay isang sinupalpal lang naman ng attorney po ng TVJ. So, kagaya nitong si Miss Rosalie Espinola, hindi naman daw po pinipilit ang mga tao na manood sa Tape It Bulaga. Kung ayaw ay diwag. Sabi niya rito, hindi naman pinipilit ang tao na manood kayo sa Tape It Bulaga. Kung ayaw nila, diwag ang manood. Talaga ba, Miss Rosalie? Kasi last time na may nabasa ako, sabi po from Christine, basta Christine po ang pangalan niya, Christine Reyes ata yun, na bigyan daw po ng pagkakataon. Yun po pala ang hindi pinipilit, bigyan daw ng pagkakataon ang mga bagong host, panoorin daw dahil maganda naman at nakakapagbigay ng tuwat saya. So hindi po pala yung pamimilit. At yung ginagawa pong pag-post or pag-promote ng GMA Network po sa Itbulaga na ito ng Tape Inc. or ang Itbulaga na nasa kanilang channel. Tapos lalagyan po nila ng oras. So Itbulaga po, subaybayan tuwing 11:30 PM. Hindi po ba yun panghihikayat? Or kaya nga po sila nagpo-promote para may manood po sa kanila. Kaya nga tinutulungan na po ng GMA Network na i-promote po itong Itbulaga. Kasi marami na po talaga ang bumoboycott sa show na ito. Kita nyo naman sa ratings, di ba? Pati na rin po sa online. Wala po talaga nagtsatsaga na manood. Kumbaga kulelat na kulelat po. Natatalo pa nga po sila ng It's Showtime . Tingnan nyo yung katotohanan guys. Parang talagang napakasakit para sa kanila. Bakit? Unang-una sila po yung nasa may pinakamalawak na network. Pangalawa ay network na sakop, coverage, reach. Pangalawa po ang GTV. And then pumapangatlo po sa lawak ay ang TV5. So, kumbaga, napakaliit ng sakop. Napakarami pong hindi makapanood sa TV5 dahil walang signal. Pero kung sino pa po yung may pinakamaliit na sakop ng signal, sila pa po yung napakataas ng ratings sa TV, mapa TV man po yan or online. Dalawa. So, nasan po yung laban nila doon? Tapos kung sino yung itong Showtime, at least itong Showtime ay tama lang na nasa gitna siya kasi pangalawa po siya sa may pinakamalawak na signal. Pero yung nangunguna po, pinakamalawak na signal na abot-abot. Dinagdagan pa nga po ang latest natin balita. Mas pinalawak pa ng GMA yung kanilang signal. Kung tutuusin, wala na po silang kalaban.
Sila na po ang pinakamalawak na network na coverage, na signal, wala nang ABS. So sila na lang yun, wala na silang kalaban. Pero bakit po sila magdadagdag pa ng lawak po ng signal? Bakit magpapalawak pa po sila? Pero ganun pa man, ay nananatili na sila pa rin po yung kulelat pagdating po sa rating sa noontime show. Yan po ang masakit na katotohanan. Kung sino pa po yung nasa may pinakamalawak na coverage, siya pa po yung nakokolelat. Tinatalo pa po ng Showtime at lalong higit po ng EAT ng TVJ sa TV5. Akala po siguro kasi nila porque nasa kanila po ang title na Itbulaga, sila po ang mananalo. Kung tutuusin, lumakas at naging ganyan ang Itbulaga because of TVJ. TVJ po ang tunay na dahilan kung bakit tumagal po ito ng 4 na dekada. Kaya kung tatanggalin po nila ang TVJ sa Itbulaga, mawawalan po ito ng buhay dahil TVJ po ang dahilan kung bakit po humihinga ang Itbulaga. Samantala, dumako naman nga tayo at pag-usapan po yung nangyari kanina. So, ito po yung 3rd day ng hearing ng TVJ at tape. So, kumbaga tape versus TVJ hearing kanina. And dapat si Jennifer na po si Miss Jennifer na yung sasalang po bilang witness ng TVJ. Pero dahil na-postpone po yung pangalawang hearing ng TVJ dapat na kung saan ay magsasalita itong si Tito Sotto, ngayon lamang po magsasalita si Tito Sen. But at least po ay success, kumbaga ay natuloy po ang hearing kanina. Nakausap po itong naging witness itong si Tito Sen. Samantala, wala naman pong update hinggil kung ano pong mga naganap kanina dahil si Tito Sen ay pinagbabawalan ng GMA Network na magpa-interview sa hindi po natin malaman na dahilan. Po pwede rin kasi guys na talagang hindi po pwede dahil nasa korte na, so bawal magsalita, or po pwede din na minamanduhan lang itong si Tito Sen. So hindi po natin alam ang dahilan. But ganun pa man, sa mga ngiti po ni Tito Sen at ni Attorney Buko ay makikita po ninyo yung confidence po nila. So kumbaga sila po ay hindi umuuwi nga malungkot parati. Parati po silang happy and confident. And sana nga po mauwi po ng TVJ ang hustisya. So hindi pa man ito main case, nasa ano pa lamang po, writ of preliminary injunction pa lamang ng title, hindi pa man main case, pero ang bagay po na ito ay napaka-importante po sa ating lahat para hindi na po magamit pa ng tape ink, kasi lugi-lugi naman po ang TVJ na hindi po nila magamit-gamit ang Itbulaga or nag-adjust po sila para gamitin. Hindi muna nagtiyaga sila na hindi muna gamitin ng Itbulaga, tapos itong tape ink gagamitin na lamang nila ng ganon-ganon. So parang minamanipula po nila ang mga tao na sila ang tunay na Itbulaga. Ang totoo naman, Tito Vic and Joey po ang Itbulaga. Kahit siguro sino dyan, talagang kapag sinabi pong Itbulaga, Tito Vic and Joey ang sasabihin. Kaya nga halos araw-araw napapahiya po sila Kapag kami ini-interview silang tao, ang pinapasalamatan, Tito Vic and Joey. Kapag mayroon silang pinipilit na interviewin, sinisigaw, legit the records ako, Tito Vic and Joey lang ang Itbulaga. So kumbaga sila na po mismo ang nagpapahiya sa sarili nila kasi ayaw nilang bitawan ang Itbulaga. Napakalinaw naman po na sa TVJ yan. Samantala, speaking of Itbulaga, so eto nga, di ba nga nanalo po sa hindi naman panalo hindi masasabing panalo kasi normal lang naman po yung pagka-renew ng trademark na Itbulaga sa tape ink, di ba? So, dahil nga ang mga panatiko ng kabila na nagkukunwaring marami at nagtatago lang naman po sa Facebook page na baka po iisa lang admin, tuwang-tuwa po sila na na-renew ang title na Itbulaga sa IPO. Gayong
hindi naman iyon big deal dahil mai-renew man po nila yan, it doesn't mean na panalo sila. Kaso, feeling nga panalo po agad ang mga ito. Di po ba si Paulo Contis ay may pa-blowout pa? Talagang nagpi-feeling bossing na po talaga. Inunahan pa po niya yung mga bossing sa Tape Inc. na magpa-blowout. Siya po yung tuwang-tuwa. Anyway, dahil nga dyan, thank you so much naman kay Attorney Buko. Kasi kanina ipinaliwanag niya at sinabi niya, napaka-confident, napakalinaw po ng pagpapaliwanag ni Attorney Buko na wala namang halaga kahit po na-renew nila ang trademark na Itbulaga kasi i-renew man po nila yan, hindi po nun mapipigilan ang pagpapahinto sa kanila sa paggamit nito. Sabi nga, 'di ba, dati pa naman pong sinasabi yan, simula pa lamang po ng labanan na ang trademark maaari pong ipa-cancel kahit nasa pangalan mo pa yan. Makakancel at makakancel yan basta mapatunayan na hindi ikaw ang tunay na may-ari. So hindi ibig sabihin na ikaw ang nakalagay sa IPO na may ari niyan, ikaw na talaga yon, wala nang po pwedeng mag-claim dahil once na mapatunayan na hindi iyo yan, ay ika-cancel yan. So yun, so palpal po itong si Attorney Maggie na ipinagmalaki sa social media na na-renew po ang kanilang trademark sa IPO. Basag na basag po sila kay Attorney Buko na sobra pong confident sa kanyang sinasabi, samantalang si Attorney Maggie kanina ng Tape Inc. Nako po ay parang lantang gulay kanina. Parang umuuwing busangot ang pagmumuka. So hindi natin alam kung anong nangyari sa hearing. Ano kayang meron? Bakit busangot na busangot po ang mukha ni Attorney Maggie? So yun lang po muna ng update natin ngayong araw. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.